tapos mga dito, ito tayo shoutout nyo. So, ito yung pinakamahalaga dito sa lahat. Napansin nyo dito, yung mga prime mo, merong relation. So, what's up mga otit? Kumusta kayo? At welcome back ulit sa channel ko mga otit. At ito, gaya ng lagi nyong nare-request sa akin mga otit, nandito ulit tayo sa barracks ng isa sa mga tropa nating breeder ng beta. Walang iba kundi si Otit Renz. Ayan o. Otit, baka meron kang ano dyan, mga team na pwede natin i-shoutout dyan. Mga tropa. Shoutout sa Team QC, Cavite, Pasay, sa Paranaque, sa LP Beta, Team Reject. Yun. Shoutout sa inyong lahat mga tito. Pero yun na nga mga tito, gaya ng nare-request nyo lagi, yun nga, yung pumunta tayo sa beta breeder. Dahil nga ngayon nagsisimula pa lang ulit ako sa pag-breed, mas maganda maipakita na namin sa inyo dahil kulang ako sa materyales ngayon kulang ako sa mga fry na ipapakita sa inyo, kaya nandito tayo ngayon. At syempre kailangan mga tito, yun, sabihin niya yung kanyang mga sikreto dahil alam niyo na yung kalalagyan dahil may hawak na naman tayong lubid. Pero bago tayo magsimula mga otit, may tanong lang ako. Kung ang tawag sa nag-groom, groomer, otit, anong tawag sa nagsushow? Show. Siyempre, shower. Ayun, eto na yung magic tabo. Ayan na. Otit, isa lang Ayan na. 1, 2, 3. Shower! Hindi pa sumama. Ay, 1, 2, 3. Shower! Bago tayo turuan ni Otit Renz kung paano magpalaki ng isang beta fry, kung paano buhayin ng isang beta fry mga dito, ipapakita niya muna, tuturo muna tayo sa kanyang mga breeder na beta at sa mga pang-out niya, syempre yun. So, ito yung aking white scale. Start mga white scale ko na FCP. So FCCP, Oo. fancy copper. Ayun. Yun. Tapos, ito yung sumunod ko. Ito yung yellow FCP. Yellow base yan. Yellow base, FCCP. Say, Teka lang Otit, focus lang natin ng konti para makita ng mga ka-Otit natin. Ayaw niya mahiyain. Ayun. Yellow base, FCCP, Otit. otit yan. Yellow FCP. Tapos dito naman sa sumunod, Otit, ano to? Ito yung, pareho din sa nauna, white scale na FCP din yan. Teka lang, focus ulit natin. Ayun, teka lang, focus natin ng konti. Kung hindi nyo man makita yung beta ng maayos mga tito, pagpasensyaan nyo muna, kailangan maging healthy yung mga beta natin, no, Otit? Ganun talaga. Tapos itong crown tail na to, Otit, Yan yung steel blue blackhead. steel blue blackhead. So, blue siya, tapos black yung ulo niya, di ba? Tama, Otit? Ayan. Sobrang kondisyon na, Otit, Pumapalag-palag, kahit sa daliri lang, Talaga pag nakakalisay talaga. Tapos ito, Otit, Yan yung red base star tail. red base start tail. Yon mga tito, ito siya, focus natin. Kaya siya tinawag na start tail dahil yung buntot niya, di ba, Otit? Tama yun. Kaya may meron siyang mga parang natawag natin na star sa buntot niya. Yon, kaya siya tinawag na start tail kasi may star doon sa may buntot niya. Inulit ko lang, di ba? Tapos dito naman, Otit, Yan, galaxy ko yan. Galaxy Koi, ayan. Sunod naman dito, ano to? Red fancy naman yan. Red Fancy, ayan. So para makita natin mabuti mga Otit, sarangan natin dito kasi nagprepare siyang maigi. Malikot. Ayan Yun, nagpakita din. Tapos dito naman, Otit, Ito yung cross out ko siya ng Hellboy at ng white scale star tail. yun Wala sa condition Wala sa kondisyon, shy type. Shy type tong isang to. So yun mga tito, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo, nandito ako sa Nazareth Compound, dito sa may Molino. Molino, Camellia Springville, Molino Yun. Range. At yun na nga mga tito, hindi ako papayag ng hindi natin syempre papakita yung mga ina-out nito ni Otit. So, i-view roll ko na lang yung mga, ano ba mga pang-out mo ngayon pala, Otit? Ngayon, meron ako ngayon mga multicolor,
Kasi yung mga susunod ko na ano eh, wala pa eh, mga jaring pa lang, mga Hellboy, Yun. mga Half Moon Copper, Black Copper, mga Silver Blackhead na City. So marami kayong abangan dito mga otits. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa multicolor at i-view roll ko sa inyo syempre para malay nyo. Alam ko, may kikindat sa inyo dyan dahil marami ngayong mga beta lover mga tito. Kaya, let's go! Kaya nang lagi kong sinasabi sa inyo, kailangan syempre sasabihin ni Otit yung sekreto niya. Kaya, dala natin yung lubid kapag hindi ito nagsalita mga tito. Kaya, medyo natatakot tuloy eh. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Yun, baka palayasin tayo mga tito. Pero, Otit, kasi kada pumupunta ako sa mga breeder, dala ko yung mga katanungan nila sa comment section. Once na na-hatch na yung beta fry natin, ilang days bago tanggalin natin yung female? Ay, yung male pala yun. Pati ako naguguluhan eh. After 3 days, bilang ka ng mga 3 days, makikita mo na lumalangoy na yung mga fry or tinatawag natin pre-sim. Pre-sim na. So maaari natin tanggalin yung male nun or yung tatay nila. Yun. Pero yung iba kasi Otit, di ba tinatanggal nila after 10 days bago nila tanggalin yung male. Depende yun sa sa breeder ninyo or sa inyo mismo. Kasi kung gusto nyo mapabilis mapalaki yung mga fry ninyo, tanggalin nyo lang agad yung tatay nila para kung sakali magpakain man kayo ng BBS or ng DAP niya, hindi nila makain yung fry ng male beta. So parang naiisip ng parent nila na nagugutom sila palagi, Otit. So kasi maaari nilang kainin yung fry nila, akala nila pagkain gano'n. yun. Otit, meron kasi 10 days bago nila tanggalin yung male nila kasi para ma-prevent yung kitikite doon sa mga fried ng beta natin. So, di ba pwede rin naman yun? Pwede rin naman yun, pero kung sa'yo or sa ako, ang ginagawa ko kasi tatanggal ko agad yung male. In case na may kitikite or may makita ko itlog ng kitikite, tiyatanggal ko agad yun or sinasipon ko. So sasiponin na lang, Otit. Sipon na lang. Yun. Pero kung siyempre kung maalaga pa yung male nyo, pwede rin kahit pwede rin. hayaan nyo na lang muna, no? Pero para makasigurado kayo, tanggalin nyo na yung male. Kasi lalo na sa mga newbie, kasi hindi nila kabisado yung pag-breed. So, ang piyapayo ko, tanggalin nyo na kagad yung male ninyo para pakainin nyo kagad ng BBS yung mga fry ninyo. Kasi hindi natin masabi na itong male ninyo nasa kondisyon, hindi kainin yung fry. Baka kasi sa sobrang tagal ng breeding process natin, Otit, gutom na pala yung male, tapos hindi masyadong nakondisyon, yun. Kaya sabi ko nga sa inyo mga tito, mas maganda talaga pumupunta tayo sa mga iba't ibang breeder kasi iba-iba yung technique nila kung paano sila mag-breed. Tsaka wala naman tayong masasabi sa mga breeder na napuntahan natin kasi hindi nila mapapadami yung mga beta nila kung mali-mali yung mga sinasabi nila mga tito, di ba? So hindi lang pala beta mga tito yung binebenta ni Otit Trends dito. Nagbebenta rin siya ng 2VFX mga tito at 120 pesos lang per tackle niyan tapos 350 yung per tabo. Sobrang kunat yan, makunat pa kay Otit. Kaya yon mga Otits, kung gusto niyo lumaki yung mga beta nyo, no, yung mga 1 month old na beta nyo, kung gusto niyo makahabol agad, kung gusto niyo lumaki, kung gusto niyo solido yung pag-groom nyo, mas maigi gumamit kayo ng 2VFX. Sa mga nagtatanong diyan kung bakit hindi lumalaki, nababansot yung mga beta nila. 2VFX is the key mga tito. So kung nandito ka lang malapit sa Molino or
Basta kung malapit ka lang. Nandito lang naman sina Otit Ren sa Nazareth Compound dito sa May Molino. Iiwan ko naman mga tito yung Facebook niya dun sa comment section natin para ma-message nyo rin siya. Yeah. Otit, nasabi mo kanina, kailangan pakainin agad ng BBS once freezing na yung mga beta fry natin. So, ilang beses mo naman pinapakain sa isang araw yung beta fry natin ng BBS? Sa unang araw ng pagpapakain nila, okay na yung once. Check nyo lang yung BBS kung buhay pa, ganun. Saka kayo ulit maglagay ng bago. Siguro 5 days, kahit gawin nyo ng twice, hanggang mag 7 days to 14 days bago nyo ilipat yung fry. So, pakunti-kunti lang yun, Otit? Pakunti-kunti lang. Kasi- Pero habang tumatagal yun, padagdag kayo ng padagdag ng BBS. Kasi habang tumatagal, palaki sila ng palaki. So, habang lumalakas sila, Otit, kailangan dagdag tayo ng dagdag ng BBS. Tapos kailangan i-check din nila yung BBS kung buhay pa siya dun sa breeding tank natin. Kasi baka matunaw yung BBS. Tapos kung sakali namang natunaw na yung BBS o patay na, isa-iPhone nyo na lang yung BBS. Ito na yung malaking katanungan dito. Kapag sinaipon nila yon, tapos nagdagdag sila, namamatay ngayon, Otit, yung mga beta fry. So paano ba yun? Paano ba yung technique mo doon, Otit? So, kung mag-siphon kayo, make sure na konti lang yung babawas ninyo or yung dumi lang yung tatanggalin ninyo. Or tapos kung gaano karami yung binawas yung tubig, ganun din yung karami yung ibabalik ninyo. Pero make sure na stock water yung gagamitin ninyo. Para masiguradong buhay pa rin yung mga fry ninyo. So, sa beta fry kasi talagang mahalaga na kondisyon palagi yung tubig, Otit, no? Kailangan Tama. stock water. So, ikaw ba, Otit, naglalaga ka ng talisay mo na ginagamit para sa breeding or sa mga beta fry mo? Naglalaga ako ng mga talisay, tapos nilalagyan ko siya ng asin. Yun. Okay na ako sa asin. Yung iba nilalagyan nila ng luya para daw lalo na sa malamig na panahon. Pero ako okay na ako sa asin talisay. Tapos ilalaga mo, tapos ayun yung ipapamalit mo, Otit. Yan ang padagdag sa tank nila. So yun mga tito, kaya mahalaga talaga, mga nakikilala natin yung mga breeder, dito pa lang sa Pilipinas yan mga tito, dapat kilalanin natin yan kasi iba't iba yung mga ginagamit nilang method, mga technique sa pag-breed ng beta fish. Naman, Otit, ito yung kadalasang tanong ng marami. Ilang days bago nilipat yung beta fry sa grow out? Yan, magandang tanong yan. Para sa akin, based sa experience ko sa akin lang, ako naglilipat ako 5 to 7 days or 8 days sa grow out. Kasi parang pang 10 days nila, medyo crucial na yung lagay nila. Oo. Para sa akin para sa akin lang. Pero sa iba, recommended ko lang, paabutin nyo sila ng at least 2 weeks para sa mga newbie Kasi ayoko namang gayahin yung method na ginagawa ko kasi ako sanay na ako sa ganun. So basta ang sa akin is 7 days to 8 days lipat ko na sila sa grow out. Nililipat mo na, Otit? Oo. So paano yung ginagawa mo naman doon, Otit? Nagdi-drip ka ba? Drip method? Yung parang pinapatuluan mo muna? Sa akin hindi na, binababad ko lang sila doon sa grow out ng mga 1 hour or bago pumasok sa trabaho, lagay ko lang sila doon. Pag uwi ko, sako sila papawalan doon or ilalanda ang pakawalan. So siguro mga 8 hours ka magtatrabaho, Otit. Pagbalik mo, papakawalan mo na. Oo. Pero kung nasa bahay ka naman, 1 hour, okay na yun. Pwede mo na sila ilagay. na. Otit, sobrang dami na naman nating natutunan, no? Hindi na naman tayo nagkamali sa beta breeder na napuntahan natin. At yun nga mga Otits, kung merong mga kumindat sa inyo, alam ko may mga kumindat sa inyo na mga 4 out ni Otit Ren. Siyempre, message nyo lang siya, ilalagay ko na lang dito sa comment section mga Otit yung Facebook page niya para siyempre, mag-message nyo siya sa mga beta niya, no? Yun, wala nang mumutang sa inyo mga tito, So yun, samahan natin si Otit Ren kasi magja-judge siya ngayon ng kanyang mga beta. Samahan natin. Woo! Ito, 1 month and 1 week. Pero mas okay sana kung na-gender nyo na yung beta ninyo. Kasi ito, hindi pa na siya na-gender pero ginager ko na. Kasi gusto ko siyang mahabol kagad yung mga size nila. Para lumaki agad yung size nila, para masolo nila yung mga pagkain, Otit, no? Oo, tama. Yan, no? So yun mga Otits, sobrang dami yung aabangan ditong pang-out. Dahil, ayan, no? Sobrang daming Wilkins at tiyak. Dahil sa Wilkins yan nilagay ni Otit, sobrang bilis lalaki yan dahil
Kapag Wilkins yung ginamit nyo sa pag-groom ng beta, syempre bibili silang lumaki kasi mamamaximize nila yung space na yan. Unlike kapag syempre pag nilagay mo siya sa ganito, pero okay din naman ilagay siya sa ganito, pero syempre mas makakaikot kasi sila pag dito mo nilagay. No, Otit, tama no? Tama yan. Kasi sa ganito, ito subukan na kasi ito. Once na naglagay ako sa ganito, kahit twice, once week ako magpalit ng tubig, okay lang. Maganda talaga kung magugulo kayo sa malang lagayan katulad ng Wilkins. Pero syempre sasabayin natin yon Otit ng live foods katulad ng Tubifex, Kite-Kite. Yun. Napansin ko dito yung mga fry mo merong aeration. So, ano ba doon? Anong explanation mo doon? Bakit mo nilagyan sila? Kasi alam naman natin yung mga fry, ay yung mga beta, mga parang tamad, batugan. Ayaw nila ng mga ganun ayaw nila ng mga stress. So, bakit? Anong explanation mo, Otit? Ba't mo nilagyan ng aeration? Sa akin, once na naglipat ako sa grow out ng fry, naglalagay ako ng aerator or kahit ng mahinang hangin lang. Kasi para mabilis na makahinga sa ibabaw or para sa akin na high survival rate nila yun Kasi, kapag may aeration? Oo. Kasi sa akin, subukan na once na naglagay ako ng aerator, wala akong napapansin na patay or may patay man, talagang iilan hanggang sa paglaki nila. Kasi yung mga beta, may labyrinth yan mga Otit, which is, yun yung paraan, yun yung ano nila sa organ nila yon na para makahinga sila sa itaas ng sa surface mga Otits. Pero eto si Otit, ang ginagawa niyang technique ginagamitan niya ng aeration para high survive, para mas maraming mabuhay mga tito, no? Tagalogin na lang natin. Tapos may isa pa yan na once na may aeration kasi yung tubig ng grow out ninyo, yung slime or yung parang langis sa ibabaw ng tubig is gumigilid yun. Bali yung oil film. Tama yan. Kasi yung oil film, Otit, yun naman yung binabahayan ng mga bakterya, di ba? Yes, tama. Tapos once may oil film kasi ang grow out ninyo, hindi kagad sila basta-basta makahinga. Once na may aerator, nawawala yung oil film na yan, gumigilid yan. Kumbaga tinataboy ng aerator. Yun. So solid talaga yung mga technique na mga natututunan natin dito kay Otit Trends. Kaya Otit, pwede ba mag-walk-in dito? Pwede. Pwede. Tuwing Sunday nandito naman ako. Pagka Monday to Saturday, misis ko lang nandito. Pero pwede mo kayo magtanong sa kanya kahit paano may alam naman siya. Yun. Ako naman. Pero yun nga mga tito, kung pupunta kayo dito, make sure meron kayong baon na alcohol para syempre safe din sa pamilya kasi may mga bata dito So, mag-alcohol muna kayo bago kayo pumasok. Mga tito, sobrang dami nating natutunan ngayon. Hindi talaga tayo nagkamali sa breeder na napuntahan natin. Sobrang lupit. Talagang mapapa-heaven ka sa sobrang daming beta at sa sobrang dami ng Kite-Kite. Otit, baka may mga tips and advice ka sa mga Otit natin na newbie na gusto mag-breed ng beta fish na sobrang nahihirapan. Ayan. So, lang para ano niyo yung pag-breed, kung paano matutunan. Tanong-tanong din lang kayo sa mga sa mga beta breeder kagaya ko kasi ako nagre-reply naman ako minsan sa mga newbie. Pero wag lang sobrang kulit kasi ako basta tanong sa akin sobrang kulit, may na chat. Hindi ko na minsan nababasa din kasi marami din group chat, maraming GC. So bago tayo magtapos mga tito, eto na yung shoutout nyo. Shoutout kay Crenzo Dizon, Ellen De Vera, I love you too. Tapos kay Zwingli Alerta, tapos kay Almond Gonzalez from Iloilo, Jace TV, yon may YouTube channel to. Tapos kay JV Punla, kay King Danny Magno. So yun, dito na tayo nagtatapos mga tito. Please like, share, and subscribe. At huwag nyo kakalimutan mag-comment ng hashtag Panggatas lang. Happy fish keeping! Fish! Yon. Bye-bye!